that the 8 positive traits that each of us must have. So I might entitle that as the happy attitudes. If you have a good attitude, then you will learn to appreciate things around you, even or regardless of the situations we have. You will learn to appreciate if you have the right attitudes in everything that you do in life. We must know our attitude spirit. And if we have this, according to the Bible, according to Jesus Christ, you will survive, you will maintain, you will be sustained a good life if you have a wonderful attitude. I've been watching several people showing a good character. And nakita ko kapag meron kang magandang attitude, even sa pagtatrabaho, if you have the right attitudes working in different business, different organizations, the company will always be successful. If you have this talent, if you have these qualities that we are looking for as a man and as a woman, the happy attitude is the key for us to develop and to sustain a good life. So I'm now in the second part of this, and peace brings greatest joy in life. Kapag meron kang kapayapaan, ay meron kang masagana ang buhay mo, whether you have or you don't have. Kasi ang tinuturo ng Panginoon doon ay yung sa inner self ng isang tao ay dapat ay makita niya sa sarili niya na ang mga bagay ay maganda. At magsisimula yan sa ating personality. That's why peace is an important aspect even in our salvation. Kapag hindi ka wala kang kapayapaan, then the tendency you may lose your salvation. Ang evidence ng meron kang kaligtasan ay meron kang kapayapaan. Yan po ang binibigyan ng emphasis ni Paul at ng mga disciples nung nagsisimula ang Panginoon na mag-deliver at magturo siya ng mga magagandang character para sa kanyang mga disciple to stay strong and to stay in whatever situations na meron sila. So, tandaan natin, ang mapayapang isip ay nagbibigay ng magandang kasayahan sa ating buhay. Kapag wala kang kapayapaan, I would say, there is always a barrier, a railing in your life. Ibig sabihin, para bang pagka wala kang kapayapaan sa'yo, para bang hindi ka makapahinga sa pag-iisip. Kasi, in the first place that even alam natin ang araw-araw na ating buhay, we were disturbed with so many areas. Kaya, the only way na para maging matibay ka ay dapat to make sure of yourself na meron kang peace para hindi ka magiging troubled at paging sa decision natin sa buhay. Pag ikaw ay may kapayapaan in releasing decision in life, I guarantee you that is always correct. So, ang ibig ko sabihin, kapag meron kang kapayapaan, there is what I call, there is grace working in our life. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay nangungusap sa iyo because you understand and you have this peace, because peace comes from the knowledge of our Lord Jesus Christ. And that is very important na meron kang nakikita mo na ang biyaya ng Diyos ay nangungusap sa araw-araw sa buhay mo. Kaya little by little, as you go along, naiintindihan natin ang mga layunin o takbuhin ng buhay. Kaya nga minsan kung mabuwisit ka, ay nasa sayo how you respond. Either you respond in a negative way or in a positive way. So it is us who makes
a decision and giving, yung answer sa ating pananaw sa buhay. That's why, kung maganda ang pananaw mo sa buhay, meron kang kapayapaan and you respond correctly. Yan. So, ang tanong kasi, primary questions about the life in earth, the question of why do bad things happen to good people? Bakit po ang mga masasamang bagay ay nangyayari sa mga mababait na tao? Bakit ba? No? O kaya, baliktarin natin, vice versa. Or, it's up to us how we look at things. Pero, ito'y naitanong ni Job, naitanong din ng mga ibang disciples, bakit ba nangyayari yung masamang bagay sa mabubuting tao? Or the other around, you might ask this another question, what happens to good people when bad things happen to them? Ano ba ang nangyayari sa pag ikaw ay, mababait kang tao, may mga bagay na nakita mo, may nangyaring hindi maganda, wala ka namang ginawang masama, bakit nangyayari? So, to answer the question or the queries, ay dapat maintindihan natin na yung second beatitudes ng Panginoon, yung comfort, ay napakaganda na maintindihan niyo yung beatitudes ng Panginoon. So, diyan maintindihan natin, na masasagot natin yung tanong mamaya-maya. So, in essence, ang gustong sabihin ng Panginoon, when bad things happen to good people, ay ang sinasabi ng Panginoon, they are blessed. Bakit? Bakit sinabing they are blessed? Is because they are comforted. Hello? Hello? Wala. Hello? Yan. So, tingnan nyo ang Diyos nagsalita dito. Sabi niya, doon sa tanong ko kanina, in essence, sabi ng Panginoon, when bad things happen to good people, sabi ng Panginoon, they are blessed. Mapalad daw yun, yung mga ganong experiences. Kasi sabi ng Panginoon, for they are comforted. Yun ang sabi sa kanyang message. So, if you are going to ask or wrestle our thinking, if God keeps may mga bagay na maintindihan natin, kung talaga ba ang Diyos ay nagbibigay ng pangako na magiging maayos tayo, magiging okay ang lahat kapag nasa Panginoon ka. Tama ba? So, if God keeps His promises, then the question is, how does He comfort the people when bad things happen to them? Iyon ang ang tanong paano may comfort? Yung tao na nakita mo, may nangyaring hindi maganda sa kanya, ngunit mabait naman siya. And, in our experience, as a minister and as a leader, lalo na sa aking karanasan bilang pastor, our specialization bilang pastor ay laging mag-deal sa mga taong nasaktan. At akala nyo po, mahirap i-deal ang isang taong nasasaktan. Kasi ang hirap mag-usap ng magbibigay ka ng mga salita na alam natin makaka-affect sa kanyang being. Minsan may mga taong lonely, may mga pinagdadaanan, may mga sakit. Lahat yan po pinagdadaanan namin bilang lingkod. At lahat ng ito ay kini-carry namin at we do our part to give them the respond. And in my experience, sa dami po ng naranasan ko na mayroong mga pinagpipray natin, may mga sakit, yung mga nahihirapan, lonely, yung minsan pa nga may mga tao, you have to help. Not only by prayer, but also ang tanungan nila, may mga comments sa Facebook, sabi nila, prayer is not enough, but we need cash. Ganun ba? Pero minsan kasi may nagpo-post talaga na hindi yun ang need nila, hindi lang prayer, but they need also cash. To
help their needs. And minsan, ang hirap magbigay tayo ng pera, no? Ang hirap i-release ang pera, lalo pag pinagpapagura mo. So, but in reality, you have to give in accordance that this is for the benefit ng magandang or ikabubuti ng isang ating kapatid. And I pastored for more than 2 decades in the Church of the Nazarene. Iba-iba ng iglesia. But the same scenario that I experienced for several years in my ministry, naniniwala ko na ang Diyos ay nagbibigay ng comfort sa lahat ng tao, no? Kaya lang, minsan naman, may mga tao na maliit ang pag-unawa. Pero, minsan, kailangan pa rin nalawakin natin ang ating pag-iisip upang maintindihan natin ang mga bagay-bagay sa mundo. Pag naintindihan, mas madaling tanggapin at mas madali na lumawak ang iyong pag-unawa. Again, ang tanong ko po rito, itong mga bagay ng kapayapaan ay ito po ay na-attain ng isang tao, no? We can receive peace and joy. Ako, kahit na maraming troubles o maraming problema, maniwala kayo sa hindi, meron akong kapayapaan and I enjoy life to the fullest. No? Kahit na maingay, minsan may makulit, minsan maraming pasaway, but as a minister and as a leader, ikaw pa rin ang dapat na model na dapat ipakita mo sa kanila how blessed and how peaceful you are to the front of people. And sabi ko nga, you cannot share blessings kung wala ka namang maibigay. So you can only share blessings if you have something to give. Okay? Halimbawa, magbibigay tayo ng payo. Ang payo ay, kung sa sarili natin ang payo ay hindi naman natin nararanasan ang ating ginagawa o ating payo, then we cannot able to transmit the blessings to other people if ourselves ay hindi rin nararanasan. So, mas maganda na ma-experience natin ang joy at ang peace, and then we can able to help others. Ang trouble, tandaan po natin, no, in biblical, ang trouble ay hindi po umaalis yan or nawawala. Pero, that is part of our challenge. Okay? Trouble never leave us nor forsake us. But you know, ang pagandahan sa ating Panginoon na meron siyang katangian, God wants us to be inspired. Yung bang gusto niya tayo na makita pa rin ang maganda regardless sa bagay na nararanasan mong puro kaguluhan. Gusto niya pa rin tingnan natin ang mabuti niyang ginawa. Hindi para maging bitter sa buhay. Mahirap maging ampalaya kapag ang sarili mo mismo ay nararanasan mo ng puno ka na ng pait. Kaya mahirap ang move on na tinatawag in whatever relationship we are dealing into. Kapag ikaw ay merong bitterness sa life, ay mahihirapan po na makamove on ng ang ating sarili para lang mapalaya. Kaya ang idea ng Beatitudes is the challenge to turn the negative into positive. Yun po ang nais ng Panginoon, you know? Na dapat maintindihan natin, no? Before the disciples dealing with people, no? Kailangan, kaya nilang harapin ang negative at gagawin mong positibo yung negative into positive. Ayun ang tanong ko, can you turn the negative into positive? Kasi kung kaya mong gawin yun sa iyong sarili, then, madali mo ma-achieve ang peace na sinasabi ng ating Panginoon. How can you comfort if you feel lacking of comfort? Diba? Hindi naman babagay sa personality yun, nagbibigay ka ng comfort, pero sarili mo, meron kang pangangailangan.
So, it's very ironic to say that yung mga advice natin magaganda, yet sa buhay natin, we cannot find that. So, I'd rather trust people na nakikita ko talaga na naranasan niya. So, kaya nga ako, I don't want to share something that I don't have. I only share what I have. So, lahat po tayo ay may kanya-kanyang troubles. And ang design ng Panginoon sa pangalawang Beatitudes niya ay makita pa rin natin ang kasayahan upang tayo din ay we can share this joy to others. And that's how you will express you are blessed. Yung sinabi ng Panginoon, that you are blessed for you are comforted. Yun po ang ibig sabihin. Then the questions na pwede nating itanong, paano ba natin ito matatagpuan ang kasayahan? O paano ba tayo mumiti? Paano ba tayo manumbalik na we were disturbed? So, dapat nating matandaan, mayroong mga prinsipyo ang Bible. Okay? So, the principle of the Bible, number 1, huwag po nating i-blame ang Panginoon kapag may mga challenges o problema tayong mga tao. Importante na lahat ng mga nangyayari is because of our trouble. It's because of our decision. Hindi po decision ng Diyos na mapahamak po ang kanyang mga anak. Tandaan po natin, no? Ang design ng Panginoon sa tao ay mapabuti, hindi para mapasama. Kaya walang dahilan sa iyong thinking na sabihin mo, I blame God because, nangyari itong mga problema ko sa buhay. Hindi na nawala. So mga ganong sakit, no, hindi po ginawa ng Diyos yun. Ginawa natin sa ating sarili, kaya po nangyayari ang mga bagay-bagay. So, our problem is not actually ignorance, but it's all about carelessness. Hindi tayo maingat. Hindi tayo naging careful sa ating mga ginagawa. Kaya maganda na matuto tayong mag-ingat at pag-isipan ng mga bagay na makakatulong sa ating pagkatao. Another one is lack of obedience to God. Kaya nangyayari, minsan di tayo sumusunod. At Diyos, sabi niya, meron sa 10 commandments. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang gumawa ng masama. Di ba? Meron pa nga sa Proverbs, di ba? Yung he hates 7, yung sin, na huwag kang magsisinungaling. So, mga bagay na hindi naman natin ginagawa. For instance, yung kanyang 10 commandments. Ang 10 commandments ng Panginoon, yung law is designed to protect us all. Hindi para mapahamak. Ang law ay protection. Kung ikaw ay lawyer, ang lawyer, magaling dito. Ang lawyer, he will protect you. Pero ang problema nga lang sa iyo, lawyer, kahit na ikaw may kasalanan, you have to protect your client. But here, ang law ng Panginoon is equal. Hindi po pwede na kahit na lawyer ka or whatever, ang design ng Panginoon sa batas niya ay para hindi tayo mapahamak. Wala siyang dinesign na maglilid sa atin ng kapamakan. That's why it is very important to really acknowledge the law of God as healthy living. Kaya nga minsan, yung mga payo natin, advice, di ba? Kapag ikaw may problema, humihingi tayo ng payo. Kung minsan, ang hinihingihan natin ng payo, yung tao, problema ko, yung hinihingihan natin ng payo, may mga problema din sa buhay. Anong payo ang pwede niyang ibigay kung siya mismo ay may problema din sa buhay? So, bakit hindi natin hingiin muna ang payo ng Panginoon? Ano ba ang maganda sa salita ng Diyos? So that ang salita kasi ng Diyos ay may kapangyarihan para tayo ay makakita ng liwanag. Yan. To become a healthy living, kailangan natin ang magandang payo sa salita ng Diyos. Yan. Ngayon, ang uso po ngayon sa ating moderno, meron tayong tinatawag na
process. May mga iba pa nga, nag-yoga just to experience peace. Yung iba, nagme-medical para lang maayos ang kanilang life. So, there are many ways, Minsan pa nga, iba, nagbabitamins na kasi kulang na sa sustain ng healthy living ng kanilang katawan. Kaya iba, bumibili ng mga, ngayon ang uso, yung mga natural. Yung mga, sabi nila, ito, natural, walang chemical. Kaya ang buhay ngayon, umiikli. Kasi kinakain natin, puro fast food. Kaya ang buhay, fast. Kaya fast. Hindi na tayo nagluluto. Yung mga healthy living, puro oil. Ako, puro katawan ko, puro na oil. Sabi ni Doc. So, kailangan ko na mag-exercise. Diet, kumbaga. Kumbaga, sa tao, pagka nagkakamali, mag-diet din tayo. Ibig sabihin ay, bawas-bawasan natin. We have to confess all those things para ma-release natin yung mga problems or toxics that are creating in our body to destroy. Yan. So, what happens to good people when bad things happen to them? Alam mo ang maganda sa mga ganong tao, nagiging mabuti sila. Bakit? Because alam ng mga mabubuting tao harapin ang mga challenges. Kahit masamang nangyari, kapag mayroong siyang kapayapaan, he or she will understand that it is okay and it's better. And they become something beautiful inside out. Yung kanyang saving up, ibig sabihin yung biyaya ng Diyos ang siyang nagsusustain sa atin. So, every trouble is always caused by sin. Kaya po tayo disturbed. Kaya pag may ginawa kang mali, tinan mo yung sarili mo, nagre-respond siya pag mali ang iyong ginawa. Nagiging bad mood ka. Pero kung maganda ang iyong nakikita sa kapwa mo, then you may see the better, self of you. Remember, God created us as a potential sinner. But, potentially, we are a loving person. Ba? Talaga naman tayo, di ba? Makasalanan naman tayo eh. Pero may alam ng Diyos na kahit tayo nagkasala, meron kang potential na meron kang kabaitan sa iyo, na meron kang pagmamahal na ininherit mo sa ating Panginoon. And you can use that to become a better person of who you are, as who you are. Kaya maganda na maintindihan mo na ang mga bagay na ginawa ng Diyos ay maganda. Hindi para sisihin siya. Alright? Pangalawa, huwag mo namang i-blame ang sarili mo. Kasi siguro, ako na yung may mali. Ako. Para bang you try to blame yourself. Pero, tanda natin, ang sin kasi, ay may lagi pong associated ng sin ay guilt. Kaya po minsan, pag nagkakamali ka, merong guilt feelings tayo na nakakaramdam. Na alam mo na may mali kang ginawa. Pero kung yung guilt mo ay hinayaan mo yan, ang tendency niyan, you blame yourself. Kaya hindi mo pwedeng ang guilt na yan ay taniman mo. Hindi po pwede. Dapat, gawin mo pa rin kung ano yung mas sundin mo na maitama yan upang yung guilt mawala. To live your life peaceful. No way for undoing damage. Minsan, nakaka-damage tayo ng kapwa. Kasi una-una, pag blame mo yung sarili mo, makakagawa ka ng hindi maganda. So that's why it is important na kailangan mawala siya. Again, pangalawa kung dito, wala naman talaga tayo magagawa na alisin ang guilt. Pero may paraan ng Diyos. Ano ang paraan ng Panginoon? Ang kanyang salita. Yan. Jesus is the only way, the truth, the life. Yan. So, kailangan matutunan mo na hindi mo yan hindi po pwedeng sisihin ang sarili mo because your life is important to God. Lagi po yung dapat mag-manifest sa atin na mahalaga tayo sa Panginoon. At huwag kang mahiya. Ngayon, dapat
Pag nagkamali ka, kailangan lang you accept and you face the consequence and also move forward. Okay? Do not go back to your, doon ka sa mga pangit. Doon ka na sa maganda. Tingnan mo, kung pangit ang iisipin mo na mangyayari, lahat ng paningin mo pangit. Pero kung ang maganda ang nakikita mo, for instance, Angelica, I may see her beautiful, then I may also reflect myself, I'm beautiful because it manifests. You know? Ay kung sasabihin mo, visit ka, na-visit ka, ay talagang mabubisit yung galaw mo, pati ang paa mo, kamay mo, bunganga mo, magiging pangit. Kasi, you only see the things that is wrong. But if you see the right thing in your perspective, wala pong mess o walang dirty na pwedeng makakasira sa iyong sarili. Okay? Pangalawa, ang problema po ay hindi po biniblame. Okay? Kala natin na na-fix ang blame. No! Ang binibigyan natin ng solusyon dito ay kung ang tanong ay ano ba ang problema natin? Yan. Sa relationship, it is important for us to be really honest to your being. Kung hindi ka honest, then hindi mo makikita ang problema. That's why, ang reasoning ay lalo pang nakakagulo sa pag-iisip. Kasi kung minsan, dahil ayaw mong i-reveal ang sarili mo, ang dami mong nakwento na mali-mali na, nagwindang-windang. Yan. So, imbis na may problema, ay lalo na dagdagan, lumaki. Yan. So the real problem here is always our reaction. Yan. Itong nakikita ko sa tao. May mga tao, kapag sila ay pinagalitan o naiirita, nakikita mo kaagad nag-react. Hindi po pwede, no? You must learn to read all the things that what is going on. Hindi po pwede na magre-react ka. Kasi ang tendency, once you react to the negative things, you become negative person. You become like that. You allow that to happen to your life, then you become missing in your life. Kaya that's why, minsan nagagalit ako, hindi para rumispan sa negative. Nagagalit ako kasi minsan, mali kasi. Yan. Even Jesus Christ Himself, meron sa tinatawag na holy anger. And that is acceptable. So, reaction, you must watch your reaction. Think before you react. Because reaction sometimes, when it involves emotion, is always a dangerous thing because sometimes nagiging diretso ang iyong respond. Hindi natin pinag-iisipan. That's why the knowledge of the truth in our education help us to develop sa mga bagay na kung ano ang pananaw mo sa buhay. Okay? Remember, if we can't control our reaction, it is always a danger to all of us. It will harm us kapag ito ay nagpatuloy. Kaya, again, huwag mong i-fix. Tingnan mo ang problema. Huwag yung kung sino pang damay, no? Minsan kasi ang sin, parang virus, nahahawa. Alam niyo ba, pag may mga pagkakamali, di ba? Hawaan. Kaya minsan, nagiging ano siya? Ano ba ang tawag ng pandemic natin? Ano ba to? Ano ang tawag sa pandemic natin? Yung pandemic natin ngayon? COVID. Minsan nagiging COVID ang kasalanan eh. Kaya yung COVID, tinan mo, ang sabi sa scientific approach, di ba? Ang COVID, di ba, nagano pa rin siya, nagmamanifest, nabubuhay pa rin siya, kasi nagta-transfer siya eh. Kaya hindi nawawala. Kahit na gamutin mo pa niyan, meron kang ilagay na gamot, ando pa rin siya, para siyang virus. So, yun ang how to fix that problem is simply like this, no? Ang aking prinsipyo, sabi ko ganito, don't let your life ruined by troubles. Ibig sabihin ay, huwag nating hayaan na masira yung ating magandang kaisipan sa bagay na
na-encounter natin, no? It's always, the grace sa ating mga kapwa, pamilya, maging sa sarili mo, at lalo na sa Diyos. It is a dishonor to God para sirain mo lang yung sarili mo dahil may problema ka. Okay? Do not ruin your life because of your troubles in life. Kasi hindi maganda. It will not benefit you, and the Lord Himself dishonor God if you do destroying your image in your life. Because life is important to God, and He value it. He value us as a person, as a people of God. Ang tanong ko ngayon sa inyo, what is the cross to you? Ano ba ang kaligtasan sa iyo? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyo? No? What is the cross to you? Ano ba ang cross sa tingin ninyo? Kung kayo ay mga Kristiyano o mga iba't ibang mga religion sa Pilipinas, Catholic ka man, o INC ka man, o whatever denominations you are belong, ano ba ang ibig sabihin ng cross to you? Di ba ang cross sometimes is a minus or is it a plus? A plus. Ang cross ba, minus ba siya or minus sign or a plus sign? What do you think about the cross? Sa mga mananampalataya, ano ang pananaw ninyo sa cross ng Panginoon? Is it a minus or is it a plus sign? So ano pong ibig ko sabihin? Into a mathematics way of using the metaphorical. Meaning, to put in a spiritual perspective, you must turn the negative to positive because the cross reflects positive view of life. It adds. Kaya nga cross niligtas ka, meaning dinagdagan niya buhay mo. So turn into a plus the word cross. Kasi sabi ng Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ibig sabihin, ang ganda ng sinabi ni David, no? Nung nawala siya sa kasalanan, di ba? Sabi niya, yung niligtas siya sa kapamakan, sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of... Ang sarap nun, di ba? Lahat ng aapakan mo, nagiging maganda. At dahil sa awa ng Diyos, lagi kang kasama ng Panginoon. All the days of your life, you will enjoy the beauty of life as if it is meaningful to our journey. Ang ganda no. So, again, that is the principle. Pangalawang prinsipyo, huwag kang mag-isip na talo. Never think of negative or never think of defeat. Dapat ang ginagawa natin bilang isang tao, tanggapin natin may nangyayaring masama. Kaya ako tinatanggap ko kagad Pag may problema sa church, may problema ako sa organization, sasabihin ko sa tao, may problema ako, may masamang nangyari. Hindi talaga maganda. Because some of us never accept the truth. Yan ang problema. Kaya minsan, ang kalaban natin, ating sarili, hindi ang kapwa. Tayo ang kalaban natin. Alam niyo ba yung kantang Gone with the Wind? Who knows this song? It is a classic song. A southern gentleman who broke down under the tragedies. Ito yung mga civil war ito nung nangyari. Gone with the Wind. I-check nyo na lang sa Facebook ay sa Google yung Gone with the Wind. And it's a very beautiful song that speaks about, broke down under tragedies during civil war. The world has nothing to do, but is always the heart could. Ibig sabihin, ang puso natin mahalaga, no? Mahalaga yan. Then, also, remove also our frustration. Minsan kasi, ang tao, mabilis mag-proceed, lalo na sa panahon ngayon, na bakit ang mga tao, ang daling mag-frustrate sa mga events, sa mga bagay na hindi maganda, no? Kaya minsan, sabi ko nga, ang frustration ay nagbi-build ng unhealthy relationship. If you are building a bad habits of frustration, then your relationship is very unhealthy. Kaya minsan, mahirap mag-associate sa kapwa mo kasi bakit? Unhealthy ka Kaya minsan, nahihirapan akong tumabi sa mga unhealthy person. Naku po, mahawaan ako talagang
mararamdaman ko yung hinig ba? Kasi ikaw, mayroon kang nararamdaman bilang sarili mo. Nararamdaman mo kung maganda ang kanyang aura. Tama ba? Am I wrong? Nararamdaman mo. Pag tumabi ka, alam mo na, ay, okay to, kuya ko to eh. Masarap. Okay ako. Kaya madaling lumapit ng tao sa iyo. Pero kung ikaw ay hindi ka healthy, may hirapan ka because it builds conflict and war both sides of our relationship. That's why, kahit anong mangyari, minsan may mga bad things happen to me, gusto ko pa rin isipin ang magagandang bagay. That's why ginagawa ko, I went to somewhere else, like looking at the creation, saying, wow, how beautiful, Lord, is your creation. Then, after that, kapag nawala na yan, it comes the Spirit, then I go back and I said, okay na. Yun na sinasabi kong, turn the negative into positive. If you cannot do that, it may hard for you to develop a better attitude and a happy life. Pang-apat na mahalaga na maintindihan nyo bilang tao, dapat i-increase natin ang joy. Hindi yung trouble. Minsan kasi ang problema, puro na lang trouble ang ating pinag-uusapan. How about joy? Yung mga kwento ba? Throwback. Ay, nagpunta ako ng US. I enjoy my travel. Or I meet my friends. Kung pag-uusapan natin, alam mo yung issue nito, nito. Naku po. Ako sa bahay, sa 3 lang kami sa bahay eh. Siyempre ako, tagaluto sa bahay. Tama ba? Ako, kawawa ako sa bahay, tagaluto. Gising ako umaga, alas 5, alas 4, to cook. Tapos yung wife ko, kukwento siya. Naku, ang dami. Tapos minsan, paragalitan ako, sabi niya, dapat ganito ginawa mo. Pinalamig mo dapat. Minsan, niloloko ko na lang siya. Sabi ko, bukas! Kinaganon ko hanggang sa mairita, and then she changed the mood because women has multiple layer of moods. We call that, ano ba ang tamang term dyan? May term kayo, hormonal. So, thank you for your quick thinking. Hormonal change na tinatawag. Nagbabago-bago. Yan. Again, pag hindi po natin in-increase ang joy sa ating buhay, kaya minsan I go around, kasi bakit? Mas gusto ko na mag-travel na lang, kaysa magkwento tayo ng mga problema. Hindi tayo, lalo akong tatanda. Alam mo, nagkakauban ako kapag pinag-uusapan natin problema. Bakit? Ang problema ay nakakabigat. Kaya nga sabi ng Panginoon, carry my cross. You know that story with the disciples? Sabi ng Panginoon, carry my cross. Ano yung sinasabi sa disciples? Hindi maintindihan ng disciples yun eh, yung carry my cross. Ano ba yun? Yung cross ba, bubuhatin mo? Ang bigat ng cross ni Jesus Christ na binuhat. You know the measurement, how heavy is that? Ang bigat. Ang sinasabi ng Panginoon, yung burden, dapat bubuhatin mo, tapos i-unload mo yung problema na yan. Yan po ang ibig sabihin. That's why, increase our joys, not our troubles. No? Check what you have in life, not your loss. Kasi minsan ang tinitingnan natin yung loss eh, hindi yung meron ka pa. Kung minsan, hindi mo nakita na marami ka pa palang guts. You know, guts? Yung potential na meron ka. And yet, pinag-uusapan mo yung nawala sa'yo. Ito, siniraan ako ni ay, naku po. Sasakit ang ulo mo, naku. Pagdating mo pa sa pamilya mo, madadamay kasi nabubisit ka. Minsan sa organization kami, Pastor, galit ka pa ba? Hindi naman ako galit. Talagang sumamala ang loob ko, pero hindi ibig sabihin, naging pangit na tingin ko sa kanila. Yeah. So again, check what you have in life, not yung nawawala sa iyo, no? Wag. Because nothing can change you unless meron ka na magandang bagay sa iyong personality. We have many things to be grateful about. Marami tayong pwedeng ipasalamat.
kaysa sa mga problema sa buhay. Go back with our sweet memories, treat yourself. Kung hindi mo, kung nabubisit ka, ilibro mo yung sarili mo. Oh, kakain ako. O yan. Just treat yourself to become okay, to happy, to just reflect who you are. Again, do not lose this. There is always hope in our perspective. Alam nyo yung Italian ito, paborito ni Angelo, yung Italian philosophy. Kaya kinot ko ito eh. Sabi ng Italian philosophy, ito ay galing sa libro ni Dr. Scholis. Count your garden by the flowers. Yun. Ay, nababayan pala. Okay. Kala ko wala eh. Count your gardens by the flower, never by the leaves that fall. Di ba? Titingnan mo yung bulaklak. Huwag mo tingnan yung mga nalaglag. Di ba? Siyempre, wala nang pakinabang yun eh. Ang may pakinabang sa'yo, yung nagbibigay sa'yo ng ganda at sigla. Tama ba? Hindi yung patay. Bagsak na yun eh. Wala na. So, ang ganda ng quote ang count your garden by the flowers. It's malalim pa yan, malalim. Pero, light ko lang sa inyo, ipaliwanag. Count your days by golden hours. Remember, hour is very important. It's like a gold. Yan. But don't remember the clouds of all. Yung mga problema mo. Yung mga kabigatan mo. Yung mga iniiyakan mo. Kalimutan mo yun. Palagahan mo na lang yung mga oras na meron ka natitira. Because life today is very short. Paulo, our life today is very short. So, third lines, count your nights by the stars, not the shadow. Of course, di ba ang bituin, nagbibigay sa atin ng, nung pa nga pag may pag-ibig ka eh, you know, yung stars, yan, yung mga mga tula-tula nung araw. Okay. Tapos, count your life with smile. Ang problema, ang mga tears ang pinag-uusapan. Naku po. Ay, kung smile na lang pag-uusapan natin, si ganito, saya naman ang buhay niya, ni Kumari. Hindi, ang lungkot naman ano kayo problema nung tao? Ay, naku po, ang bigat nun. Di ba? Sabi nga, ayaw kong bumuhat ng burden. Dapat unload the burdens. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, Matthew, di ba? Di ba? Pag ikaw ay troubled, weary, come to me. My yoke is easy. My yoke is beautiful. My yoke is handsome. My yoke is pretty beautiful. Yan. So, with joy, birthday. Yan, mga birthday, mag-celebrate. Kailangan pahalagahan yan. Bakit natin nag-celebrate? Para naman, meron tayong mga events na magaganda sa buhay. Kagaya ng celebrate, sila Angelica, sila Mickey, sino ba nag-birthday dito? Ronald. Okay, itong last maganda. Count your age by friends, not years. Minsan yung binibilang natin, ilang taon na ako? 62. Naku po. Hindi yun. Talangin mo, ilan na ba mga kaibigan mo? Yan. How long that it lasts? Yan. You see how beautiful this philosophy is? Ang ganda niya. Paborito kasi ni Angelo ang Italian eh. Yung mga tough poem. Si Angelo mahilig sa poem, I can tell you. He's also a writer of doing the poem. Kaya nanligaw yan. Ayan, poem. So, what is good news? Can you turn the bad news into good news? Ano po ang dapat yung gawin? Alam niyo po ang sikreto? Change your attitude. Ulitin nyo nga. Kaya nyo ba sabihin din? Change your attitude. Now, kung kaya mong baguhin ang iyong attitude, then you can now the possibility to change the bad news into good news. Tama ba? Kasi kaya mong baguhin eh. Pero kung hindi mo kaya, meaning, good news is always bad news. Ayan. Ngayon, last. Ano ba ang pwedeng i-offer ng Diyos sa atin? Ayan. Ang ganda ng tanong eh. Number one, you know, courage. You know Joshua? Kailan si Joshua? The right hand of our handsome and strong man in the Bible, in the Old Testament, of the 5 books, Moses. Tama ba? Si Joshua, ay sabi ng Panginoon, anong sinabi ng Panginoon kay Joshua? Be courageous, be strong, and be courageous. Because the battles
is so extreme. Malaki ang lalabanan niyang harapin niyang gera. Kaya sabi niya, maging matapang ka. Gayahin niyo yung model ni Joshua. What gives you the strength to keep going? Ano ba ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan para magpatuloy? Do you have a thing that can encourage you or can motivate you? Ako lagi iniisip pag-uusapan ng courageous, si Joshua. Sino pa ba ang tatapat kay Joshua? Kaya nga niyang pahintuin yung araw, di ba? Yung araw, di ba, yung gabi? Kasi pag naggabi yun, talo sila sa laban. Kaya pinahinto niya. See? So, kayo ba? Kaya nyo ba yun? You have to have a character of courageous character. Courage is, lalo na sa isang lalaki, pursue a courageous spirit. For a man is built as a strong, not as a weakness. Women built as a weak. That's why he needs a man to become strong. Yan. Kung wala lalaki, weak. Yan. Alright? So, pangalawa na maganda na binibigay ng Diyos, lalo na kay David, calmness. Second, calmness. Hindi lang courage, matapang, kailangan meron ka rin, ano ba Tagalog ng calmness? Yung bang, magaan, yung bang, kalmado. Ang galing naman ito ni Cageman, no? Ating Cageman drummer. Ronald, thank you for the quick response. Calmness. Kailangan meron kang, kakalmadong spirito. Hindi kayo kaagad-agad na nabibitag ng mga galit o whatever. Kailangan kalma lang. Lalo sa pagsasagot, kalma lang. Kasi if you have a calmness spirit, then you have a better reflection of who God is. Sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Sabi niya, huwag kang titiwala lamang sa iyong kakayanan, kundi magtiwala sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng magandang puso para sa tao. Yan. The beautiful qualities of the person is very important while you have a calm spirit. Minsan, sasabihin natin, good music plays a beautiful rhyme of songs. Lalo pag ikaw musician. Tama ba? Ang music is the remedy of good spirit. Yan. Ako naman, ang remedy ko, beautiful places. Gusto kong makakita ng mga magagandang scenery. Yan. And that how I describe, we call inner peace or the calmness of the environment or the places. Yan. Pangatlo, kailangan meron ka tinatawag na companionship, kasama. Si Paul, na siya nag-missionary, hindi niya pwedeng wala sang kasama. Sinama niya sino? Si Silas. Si Silas ay isang misyonaryo. If you read Acts 16, 1940, although nagka-conflict, pero isinama pa rin ni Paul si Silas para mag-travel sa journey nila. Remember, Paul traveled 4 journey papuntang Rome. So, pangalawa, si Dr. Luke was a good friend nung nasa barko sila at hanggang sa nasa kulungan siya, isinulat ni Luke yung mga nangyari sa buhay niya, kinuwento niya. Kaya nga, ang Luke at saka Luke na libro at saka Acts ay isang libro yan ni Luke na isinulat at kinuwento niya ang buhay ni Paul. Mayroon kang mga kasama na po pwedeng maging blessing sa iyo. And let us remember, the best companion is our Lord Jesus Christ. Si Timothy, pinayuhan din ni Paul na bimusita sa Lystra, and sabi ni Paul kay Timothy, kailangan maging modelo ka, kahit bata ka, ipakita mo ang magagandang asal na ibinigay ko sa iyo. Pang-apat ay compassion. Kailangan meron kang pagmamahal sa kapwa, meron kang pag-ibig na nanatiling buhay, at meron kang concern sa iyong kapwa. And lastly, but not the least, our new commitments. Once you
change and you have this good vibes, or binago ka, or nag-involve ka sa Panginoon, you have a new commitments. Natututo ka kasi sa buhay. Yan. So sabi dito sa Kings, may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees, obey His command. Natututo ka ngayon na sundin ang nais ng Panginoon para sa ikabubuti ng ating kapwa, ng ating buhay. Sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostle. Yung mga tao na binago, alam nyo nangyari, natuto silang sumunod sa turo ng mga apostles. Tapos, ang dami nilang fellowship, kain hanggang sa tumaba. Yan, kain pa rin ng kain. Sa sarap ng fellowship na meron sila. Breaking of the bread, they never stop, even sa bahay, sa church. Ay nako, non-stop ang kanilang kainan, kaya lumaki. Ayan, tumaba. Pero tumaba din ang spiritual. And they devoted also in prayer, natututo rin silang manalangin. Hanggang sa natuto kang umibig sa ating Panginoon. Because God is our love, and God is our peace. Therefore, peace, is an inner peace that represents courage, calmness, companionship, compassion, and new commitments in our being. All right? I hope that helps us for today, and may this message inspire you or motivate us to do the good will of our Lord Jesus Christ. God bless you, and thank you very much. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because what the Lord has done. Oh Lord. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you for this offering. Thank you for this provision for the ministry and for your church. Lord, may this money be used for your glory to help, to provide, and to minister to other people, especially in these times of pandemic. Lord, we thank you for the people who gave their tithes and offering, and for the people who will give their tithes and offering. Lord, may you bless them more. May you encourage them more. And as for the people na hindi nakapagbigay today, may you give them the heart of worship through giving. May you empower them and provide for them so that they can give their tithes and offering next time. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Hello, good morning. Good. So, good morning po. Dito po tayo ngayon sa ating important announcement. So, thank you po for watching, for worshiping with us.
Please like and share. If you have any prayer request or prayer concern, you can message or comment down below sa video na to so that we can pray for you in our prayer meeting. So ito po ang ating mga announcement. Digital prayer meeting po ay every Wednesday at 7 p.m. Via Zoom na po tayo ulit because FB Messenger room is unstable pa po, so hindi na natin muna gagamitin yun. And for the messenger is kung hindi na lang po nakakasali sa video call ng messenger. So we will go back to Zoom. So I will give the link and password on Wednesday before 7 po. So sumali, you can message me or you can text or call or sabihin niyo lang po ako para po ma-share ko ang Zoom link na po na ito. So every Wednesday po yan at 7 p.m. para sa ating digital prayer meeting. NYI service po, babalik na po ito because tapos na po yung mga webinars sa panahon ito. So next October, first Saturday October, first Saturday ng October, doon na po tayo, babalik na po ang ating NYI fellowship or NYI service via Zoom. Iso-zoom na rin po natin para po mas stable. Although 40 minutes lang ang ating free time because it's a free sa atin. So, ang ating pong mag-lead ng ating Bible study ay none other than Ronald Nava. Siya po ang Bible study leader natin. And may games po tayo, may mga trivias, at may mga planning session. O, yun na, 40 minutes na. So, kung gusto nyo po sumali, mga youth, mga kabataan, noon at bago, noon, during, at next, in the future na mga youth ng ating iglesia, sabihin nyo lang po kami para pumasama kayo sa ating fellowship na to. Next po. Next po. Yun, e-worship service. Ito katulad po natin ngayon na ginagawa, meron tayong worship service online at offline. So online is via FB Live. Offline yung is pong direct dito sa simbahan. So kung gusto nyo po mag-join, you can go here or you can like, share, subscribe sa ating YouTube channel or manood sa atin during worship service. So, pasensya na po, may mga technical difficulties like internet. You know what I meant? Hindi ko na kailangan bigyan ng emphasis yun. Mabagal talaga. And mga glitches here and there. So, please pray for us, lalo sa aming simbahan, sa aming ginagawang ministry para sa online worship. Next po, kakatapos na po ng September district activities ng yan po, quarantines. Yan po ang mga sumali sa ating iglesia. Nakita po natin si Faye, si Kuya June, si Angelica, si Joanna, ako, and si Paolo. Alam ko nandiyan si Paolo, pero hindi ko nakita yung di pa lumabas ng mukha eh. So yun po, maraming salamat po for joining. Thank you for participating sa ating SDMI webinar. Quarantines, may usapang lalaki, ibang-iba 2.0, couples, at yung mga maraming maganda eh. So, thank you po. Nagkaroon din po tayo ng love goals fight. Meron po nagbigay sa atin ng reflection. Isa lang nagbigay ng reflection, di ko alam at bibigay ng reflection. So, thank you, Crisel Ugao, for that reflection. Thank you rin kay Rika Vida Mayor para sa PowerPoint presentation ng Praise and Worship po. So, yan po. At nagpapasalamat din ako kay Aliza Ronquillo para po sa ating biography or biodata ng ating mga youth. Next po. Doon po tayo nagtatapos sa ating mga announcement po. So, binabalik ko na po si Pastor John Ray for the closing and doxology. Okay, tayo po ay magtapos sa isang panalangin. And let's close in prayer. Lord, we thank you for the wisdom that you taught today. Thank you for your audience. I pray that it may reflect or manifest in our being so that we can sustain our spiritual life. And we thank you that there's always a beautiful thought or good vibes that we can be inspired because of your words of wisdom. We thank you that we learn from you. We thank you for the challenge today.
And I pray that also that He bless those everywhere who listens. Give them the blessings that we receive today. And also the rest of us, thank you. And may each one bless today. For your word is so beautiful. Thank you. We praise you. Give you honor in Jesus' name. Amen. Tanggapin po natin ang ating benediction ng Diyos. In Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Amen. And let us close in singing in solitude. Praise God from whom all blessings flow. Praising all creatures here below. Praising above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Okay, God bless you all. Once again, I would like to thank the following people like the cage man, Ronald, our drummer, maybe soon to be the best drummer, and also Angelo Sibida, our guitarist, special skill, we always show to our church, and our backup singer, Angelica, for the beautiful voice and beautiful face. And also to our big and IT staff, IT thing that he does for our church, Vicky, Michael Ernie Diba, and Paulo as our assistant, and also how do you call that? The Mickey, ano tawag nila? Tiki ba? Teki. Mahilig sa computer. Teki. Our Teki, still young, but handsome. And like the father, like the son. And also Michelle for cleaning our church. And also Mother Feli as our steward for preparing our meal. And for everyone. Thank you and God bless you. 1, 2, 3. Welcome to the family. We're glad to welcome. We're sharing your life with us. As we grow in love. May we always be together. We're glad to never be a family. Always be. With a strong and to it all. The Spirit of our heart teach us how to pray that we might be to family. Welcome to the family. We're glad to welcome. We're sharing your life with us as we grow in love. May we always be together. We're glad to never be a family. Always go to the song and to the love. To the song and to the love. To the song and to the love. God bless guys, thank you. See you again next time. Blessings, boss.